At binigyan nila tayo ng isang napakagandang pagsamba, pag-worship ngayong umaga nito. Parang kailan lang nahihirapan pa tayo. Ngayon ay napakalaki na ng kanilang improvement. At glory to God sa kanilang buhay. So today is the first day of March, the first Sunday of March, at alam ko walang pagsuweldo. So medyo taste na ngayon kasi karamihan sa akin sagad na. At natutuwa ako na kahit sa kabila ng mga bagay na to, tayo ay nakangiti pa din. Amen. Pwede mo bang tingnan yung katabi mo at ngitian mo, kapatid? Sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang lalaki, sabihin mo, ang gwapo mo ngayon. Sana sa buong buwan ay maganda ka at gwapo ka. Tayo ba ay pinagpala? Amen! Sa buong buwan ng February, tayo ba ay pinagpala? Amen! Sino ang maraming OT? Amen! Sino ang walang OT? Amen! Mas marami ang walang OT. Okay, pwede tayong tumayo ulit. At basahin natin ang ating declaration of faith. Sabay-sabay natin basahin. Today, I will listen to God's word. It empowers me by its instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness, in the sense that I will be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Praise God. Pwede tayong umupo. So, ang ating tema for the year is ano? Wiser. At ang ating tema for the month ay Integrity in Action. Last month, ano yung tema natin? Wisdom in loving others. Check muna natin kung gumagana ang ating ano. Hindi gumagana. Ano muna kapatid? Try natin. Ayan. Integrity in action. Sabi ni C.S. Lewis, a famous theologian, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Very famous. Alright. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Sabi naman ni Bob Marley, the greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively. In a positive way, pag tayo naging influence sa kanila, yan daw yung matatawag nating integrity. Now, sabi sa Proverbs, chapter 10, verse 9, he who walks with integrity walks securely. Pag ikaw daw lumalakad na may integridad, you are secure. But he who perverts his ways will become known. So dyan natin kinuha yung ating tema for this month, integrity in action. Now, talking about integrity, babalikan natin at titingnan natin kung ano nangyayari sa ating bansa. Mula sa ating presidente, sa ating vice presidente, sa ating mga senador, congressman. There are so many questions about their integrity. Maraming mga issue. Maraming mga accusations, maraming mga charges na lahat nakadirect sa kanila. At pag ang pagkatao mo ay nagkaroon ng question,
nagkaroon ng tanong, nagkaroon ng bahid. Ibig sabihin na yung integrity mo ay mayroon ng katanungan. Hindi na siya buo. Now, if we study the word integrity, titingnan natin yung Latin word niya. It comes from the word integral. Sino ang magaling sa math dito? Ang ibig sabihin ng integral, it means whole. Wholeness. Kung ikaw daw may integridad, dapat yung kabuuan ng iyong buhay, yung wholeness mo, ay maayos. Now, this morning, we will be talking about the Apostle Paul. At medyo mahaba-haba yung ating mga text na babasahin ngayon, kaya iaano ko na kayo na walang matutulog. Amen. Walang umikit ang mata. Sabi diyan, integrity is a state of moral wholeness, completeness, and undivided loyalty to God. Yan daw yung ibig sabihin ng integrity. Moral wholeness, completeness, and undivided loyalty to God. It describes a life where your inner heart, public words, yung mga sinasabi, and private action, yung hindi nila nakikita, are perfectly aligned. Father Nestor, parang napakahirap ng word na yan. Para daw magkaroon ka niyan, kailangan nating ganapin o kailangan natin magkaroon ng mga bagay na yan. Napakahirap. Now, naranasan nyo na ba na-accused falsely? Naranasan nyo na? Amen. Yung wala ka namang ginagawang masama. Pero mayroong taong kung ano-ano ang sinasabi about sa'yo. Amen. Kasi minsan, marami sa ating paligid ay sadyang hindi natin maintindihan. Wala ka namang ginagawa sa kanila. Bakit ba iritang-irita sila sa'yo? Galit na galit sila sa'yo? Parang ayaw ka nilang makita. At ang masakit sa lahat, ang dami pa nilang sinasabi about sa'yo. Ngayon, tinatanong mo yung sarili mo, ano bang ginawa ko? Naranasan nyo yung gano'n? Kasi ako, madalas kong nararanasan yun. You are falsely accused. You are charged with so many things na sa isipan mo at sa tingin mo, wala ka namang ginagawa. Na mayroon ding mga bagay na nagawa natin in the past, mga nakaraan. 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, na nagbibigay ng bahid sa ating integridad, sa ating pangalan. Sabi nga, pag narinig nila ang pangalan mo, ano ang masasabi nila? Bibigay ako ng halimbawa. Pag narinig mo ang pangalan ni Sister Jenna, ano ang masasabi mo? Pag narinig mo ang pangalan ni Brother Arthur, ano masasabi mo? Kasi usually integrity, yung pagkakaroon mo ng integridad ay minsan nakasalalay yan sa mga tao sa paligid mo. Sabihin mo sa sarili mo, malinis ang konsyensya ko.
Alam ko wala akong ginagawang masama. Pero bakit? Ganon ang tingin nila sa akin. Now, this morning, pag-usapan natin ang buhay ni Apostle Pablo. We'll be talking about the life of Apostle Paul. Now, sabi ko kanina na mahaba-habang basahan tayo, but siguro ako na lang magbabasa. Sabi dyan, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 12 to chapter 2 verse 4, for our boasting is this, the testimony of our conscience, that we conduct ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, and more abundantly toward you. For we are not writing any other things to you than what you read or understand. Now I trust you will understand, even to the end, as also you have understood us in part, that we are your boast, as you also are ours in the day of the Lord Jesus. Meron kayo naintindihan? Wala. Never mind. And in this confidence, I intended to come to you before, that you might have a second benefit, to pass by way of you to Macedonia, to come again from Macedonia to you, and be helped by you on my way to Judea. So, nakikita nyo, mayroong parang plano na pagka-travel. Therefore, when I was planning this, did I do it lightly? Or the things I plan, do I plan according to the flesh? That with me there should be yes, yes, and no, no. But as God is faithful, our word to you was not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not yes and no, but in him was yes. For all the promises of God in him are yes, and in him, amen, to the glory of God through us. May naintindihan kayo? Wala pa din. Now, sabi niya sa verse 21, now, he who establishes us with you in Christ and has anointed us in God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Moreover, I call God as witness against my soul, that to spare you I came no more to Corinth, but that we have dominion over your faith, but are fellow workers for your joy, for by faith you stand. Sabi sa chapter 2, verse 1, but I determined this within myself, that I would not come again to you in sorrow. For if I make you sorrowful, then who is he who makes me glad? But the one who is made sorrowful by me. And I wrote this very thing to you, lest when I came, I would have sorrow over those from whom I ought to have joy. Having confidence in you, all that my joy is the joy of you all. For out of much affection and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you. May naintindihan kayo? Meron na konti. Praise God. Let us pray again. Father God, thank you for your word. Salamat, Lord God, na kahit ang hirap nito manawain, Lord God, give us, Lord God, the wisdom, the knowledge, na ito ay aming maunawaan sa umagang ito. Salamat, Ama, sa buhay ng aking mga kapatid na handang mag-aral, matuto, at tumanggap na iyong mga salita. Lord, we continue to give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sino nakapanood ng hearing ng Pangulong Duterte's ICC? Napanood niyo yung mga live? Parang ganyan yung ginawa ng kanyang attorney. Hindi nyo lang napapansin, the Apostle Paul defend himself.
Dinipensahan niya yung kanyang sarili because there are people in Corinth na maraming akusasyon tungkol sa kanya. And the reason is, siya ay nagplano na pupunta sa Corinth. Sabi niya, pupunta ako dyan. Now, yung plano na yun, na bago, the second time. And then, yung pangalawa niyang plano, hindi rin niya nagawa. Minsan ba, nagawa niyo ng mangako, magplano, tapos hindi niyo nagawa? Anong reaksyon nung pinangakuan? Masaya? Galit? Sabi mo, ako ay darating 9 o'clock, dumating ka, huwag naman 10, 9:05. Sa ating mga magulang na OFW, marami sa atin minsan nakapangako sa ating mga anak, sa ating mga magulang, mga kapatid, Nay, Ate, Nak, uuwi ako next year. And then something's happened, and your plan ay nagbago. Ano ang naramdaman ng iyong anak, ng iyong mahal sa buhay? Masaya? Malungkot? Now, ang mga bagay na to, ginawang dahilan ng mga tinatawag ni Apostle Paul na mga super apostles. So the Apostle Paul, mayroon in the book of Corinth, in the church of Corinth, there are people na mga parang mga false teachers. At ang tawag ni Apostle Paul ay super apostles. They are people na wala nang ginawa kundi siraan si Apostle Paul. Sabi nila kay Apostle Paul, mahilig ka lang magsulat. Takot ka naman humarap. Di ba si Apostle Paul may magsulat? Kaya nga puro epistles. Yung kanila. Kung babasahin nyo yung mga sinulat ni Apostle Paul, usually, is parang, now sabi ng mga, mahilig ka lang magsulat. Magaling ka lang sa sulat. Ang mga sinusulat mo, mayroong double meaning. Ginagawa niyo ba yun? Mga lalaki? Pag nag-message ka, nag-chat ka, wala bang double meaning? Pag nagpag-usap ka sa isang babae, wala bang double meaning? Sa mga babae, ginagawa ba natin yon? Na pag nagpadala tayo ng message, ng chat, pinapaisip natin yung nagbabasa? Hulaan mo. Galit ako. O kaya, galit ka, habang ikaw nagme-message, sinisikap mo, hindi magalit. Now, sabi nila, si Apostle Paul daw, weak. Weak daw si Apostle Paul. Hindi raw magaling magsalita. Sabi nila, si Apostle daw hindi nagpapabayad. Kasi hindi siya tumatanggap ng financial support from the Church of Corinth. Di ba kung titingnan mo, napakaganda sa isang minister, isang church leader na hindi tumatanggap ng financial support. But yung mga tinatawag niyang mga super apostles ay sinasabi nila, hindi siya tumatanggap ng ano, siguro may masama siyang balak. Lahat ng ginagawa ni Apostle Paul, mayroon silang sinasabi. Meron silang sinasabi. But in this particular context, in this particular verses, ang kanilang focus ay yung pagbabago ng isip ni Apostle Paul. His change of plan. Now, tingnan natin. Sabi niya, the title of this is Integrity
in the ministry. In the ministry. When we are in the ministry, dapat daw mayroon tayong integridad. We are honest in how we serve. Wala tayong mga malicious intent. Wala tayong mga itinatago. Ibang motibo. We must have integrity. Kung ano yung nakikita nila sa atin, dapat yun yung ginagawa natin kahit hindi sila nakatingin sa atin. Kaya nga pag tinanong tayo, kumusta ang devotion mo? May red flag agad. There's always a red flag. But this morning, I pray that we will understand what is integrity in the ministry. Now, what are the charges against Apostle Paul? So yung prosecution, naglatag ng kanilang mga charges. Hindi, parang timing na timing sa nangyayari sa ating politika ngayon. What are the charges against Apostle Paul? Sabi dyan, insincerity and hidden motives. Ganun daw si Apostle Paul. Hindi raw siya sincere. Meron daw mga hidden motives. Pag nagsulat daw siya ng mga epistle niya, hindi talaga yun yung sinasabi niya. Mayroon kong meaning. Mayroong iba pang gusto niyang ipakahulugan. Mayroon siyang mga kakaibang motibo. Hindi siya tumatanggap ng support dahil mayroon siyang ibang motibo. Ganun ang sinasabi sa kanya. Now, fickleness and worldly, vacillating, ibig sabihin, pabago-bago isip. Sinasabi mo yes, pero no pala. Sabi mo pupunta ka, hindi pala. Sabi mo hindi ka pupunta, pupunta pala. Pabago-bago ang iyong desisyon. Yun yung charges kay Apostle Paul. Cowardice in person versus boldness in writing. Kasi nga, sinabi niya pupunta siya, hindi naman siya pumunta. Nung hindi siya pumunta, sinulatan niya na lang. Nung sinulatan niya, binasa ng mga nasa current, sabi nila, ang galing-galing mo magsulat, ayaw mo na humarap. Di ba minsan, ang sarap magalit sa text. Yeah. Pag tayo parang ayaw nating harapin yung ating kaaway o yung kinasamaan ng loob, hindi natin siya hinaharap, anong ginagawa natin? Binubuhos natin yung ating mga sama ng loob sa text. Guilty ako doon. Minsan kasi pag masama ang loob ko sa misis ko, hindi ako natakot. Hindi ako natakot. Alam ko na yung nasa isip nyo, hindi ako natakot. Umiiwas lang ako. Mini-message ko na lang. Before, nakikipagsigawan ako. Now, siyempre, kailangan nating matuto sa buhay. Sinusulat ko na lang kapatid. Ginagawa ko yung bro. Minsan ganun tayo. Ngayon sabi nila kay Apostle Paul, hindi ka naman matapang. Takot ka naman humarap. Magaling ka lang sa iyong mga sulat. So ito yung mga charges na binigay nila kay Apostle Paul. At marami pang iba. There are so many accusations, charge that the charges to Apostle Paul. Now, if we knew, kung kilala natin si Apostle Paul, ano yung mararamdaman natin? What will you feel? For example, if someone whom you know, alam na alam mo, kilalang kilala mo, tapos mayroon kang mga narinig, you heard something mula sa ibang tao na ang dami sinasabi sa kanya, anong mararamdaman mo? What will you feel?
Halimbawa, si Jenna ulit. Parang si Jenna lang may integrity. Si Jenna ulit. Narinig mo na ang dami sinasabi tungkol sa kanya. Pero kilala mo siya. Alam mo mali yung mga sinasabi tungkol sa kanya. Anong mararamdaman mo? Malulungkot ka? Ano ba? Mag-iisip ka na rin ng hindi maganda sa kanya? Pagpapadala ka ba? Ano pa? Ano pang mga pwede mong maramdaman? Lalapit ka ba? Ano ba? True ba yan? Saan yung source? Diba? Anong ebidensya? May picture ba? Ganon nangyari. Ganon ang nangyayari ngayon sa Church of Corinth. And the only reason, ang pinaka-reason in that very moment is that hindi siya, kumbaga nagbabago-bago yung kanyang plano. Ano ba yung plano? Ano ba yung original plan? Kailangan natin tingnan. Sabi sa, hindi na lang natin ipapakita. Sabi dyan, sa 1 Corinthians 16, 5-7, Paul initially stated he would visit Corinth after traveling through Macedonia, potentially staying there for winter. Yun yung una niyang plano. And then, the second plan, yung unang plano was revised. As tensions rose, Paul proposed a double blessing or double grace. Sabi niya, dadalawin ko kayo. Pagkagaling ko sa Macedonia, dadaan muna ako, tapos pagbalik ko, dadaan ulit ako. Para i-bless kayo ng doble. Yun yung revised plan niya. He intended to travel directly from Ephesus to Corinth. Return from Macedonia, dadaan muna siya sa Corinth for a second visit before heading to Judea. Tapos, hindi siya nakarating. Remember, the way para mag-communicate ng mga panahon na yun is through sulat. Nabutan niyo ba yung airmail na 2 months bago dumating? Hindi niyo nabutan, ang babata niyo pa. Sino nakaabot? Taas kamay. Ang tatanda na natin. Di ba? Pag ikaw nasa probinsya, nagsulat ka, nagpadala ka ng sulat sa Manila, ilang buwan bago dumating? Minsan 1 month, di ba? Ang tagal. Tapos magre-reply, yung sumulat sa'yo, sasabihin sa'yo, thank you. 2 buwan din, 1 buwan. Yun ang sinabi eh. Narinig niyo ba yung salitang pen pal? Pagkadating talaga sa usapang lahat active eh. Pen pal. Sino dito ang naranasan makipag-pen pal? Taas kamay. Hindi madaling i-reveal yung mga edad natin. Sino rito naranasan makipag-pen pal? Wala. Babs? Friends. Yeah. Yung mag-iimot-imot ka, habang binabasa mo yung kanyang reply, tapos nakangiti ka habang sinusulat mo yung reply sa kanya, and then, dadalhin mo sa post office, papatatakan mo, magbabayad ka na, and then you send the mail. Now, ang tagal mag-reply. Ngayon, 1 day lang, hindi nag-reply, galit ka na. Maliit nga lang ng 2 hours yung reply, galit ka na. Ganun daw yung mga Gen Z. Ngayon daw, ganun daw yung mga tao ngayon. Dati nga kami, 2 months, bago ma-receive yung reply, di kami galit. Ang weak na talaga ng mga tao ngayon. The people right now, the generations right now, are weak.
1 hour lang hindi nag-reply, galit agad. Tapos sasabihin, depressed siya, bakit? Hindi ako nag-replyan. Now, tatanungin mo ilang, how many hours na hindi siya nag-reply? 2 hours. Eh, mga batang 90s, mga batang 80s, 1 month. This is Pops, 2 months. Hindi siya nagalit. She was patiently waiting for the answer, for the reply ng kanyang sinulatan. Ang sarap sana pag naranasan natin yun. Totoo, si Babs na nakaranas. Si Babs na nakaranas. Parang tayo ng matanda kapatid. Ang babata niya pa. Now, let's put this in context. Na noong 80s, siguro ganun katagal. 1, 2 weeks, 1 month. How much more noon? Ang nagdadala ng sulat, naglalakbay, naglalakad. Bit-bit yung sulat. Dadalhin sa mga churches. Now, uulanan, iinitan. Habang naglalakad, matatapilo, matutumba. Lahat pinagdadaanan nila, madala lang yung sulat. Hindi mabilis. Now, because of that, they are expecting for Apostle Paul na dumating. And then, he didn't come. Sabi nga, na-revise yung kanyang unang plano. Tapos yung pangalawang plano, hindi pa rin niya nagawa. Now, because of this, ginamit to ng mga super apostle, yung mga false teachers, para sirain ang integridad ni Apostle Paul. Yun yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. How Apostle Paul defend himself. Usapang ano tayo ngayon? Usapang courtroom. Sarap manood nung ano ng ICC. Yeah. Naglatag yung mga prosecutor, and then sasagot naman yung defense. Latag ulit yung prosecutor, sasagot yung defense, and then final, ano lang. Habang tinitingnan mo, magagalit ka, masasaktan ka, iba-ibang emosyon. Audience tayo. Now, this morning, audience tayo. Kung ano yung nangyari at paano dinefend ni Apostle Paul yung kanyang sarili. Apostle Paul's defense. Sabi dyan, the basis of his integrity. Paul anchors his defense in his clear conscience and transparent lifestyle. Kasi nga sabi nila, si Apostle Paul daw, walang ano to, isang salita. Sabi ko puta, hindi naman. Now, ngayon, sa bagang ito, this morning, kailangan mong matutunan kung paano mo i-defend yung sarili mo pag nangyari sa'yo. So, nangyari ito sa buhay mo. Sabi niya, holiness and sincerity. He claims his conduct was marked by godly sincerity. Sa ano is elikrimia. A term meaning judged by sunlight. Alam niyo yung, para makita mo yung mga crack niya, ilalagay mo yun sa sunlight. Ganon yung sinasabing godly sincerity. Yung gulong, paano mo malaman kung mayroong butas? Lalagyan mo na, di ba, pag nagano kayo yung interior, lalagyan mo ng tubig, lagyan mo ng sabon, pag may bumula, ibig sabihin may butas. Sabi niya, referring to battery held to the light to prove that it has no hidden cracks. Yung pagkatao daw niya, his life, ay nakalink o nakadikit sa holiness and sincerity ng Diyos. Hindi ako nagkukunyari. Sincere yung ginagawa ko sa buhay. Totoo yung sinasabi ko. Kahit pa ilagay niyo ako sa sunlight, hindi niyo ako makitaan ng crack.
Yun yung sinasabi niya. Sabi sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within. Yan ay isa sa pinakamahirap gawin. Pag hindi tayo humingi ng tulong kay Lord, when we will not ask the help of the Lord para sa ating pure heart, para sa ating clean heart, ang hirap niyang i-meet. Kasi nakikita natin sa ating mga puso, minsan, maraming bakit na hindi okay. Maraming stain, maraming mancha. Now, sabi doon, sa verse 12, for our boasting is this, the testimony of our conscience that we conducted ourselves in the world in simplicity, sabi niya Apostle Paul, in simplicity and godly sincerity. Now with fleshly wisdom, but by God's grace, but the grace of God, and more abundantly toward you. So hindi ako ganyan. Ang aking pinagmamalaki ay yung simplicity at godly sincerity. Simple lang ako mamuhay. Okay na ako sa kung ano man yung mga naranasan ko. Nagtitiwala ako na yung sincerity na meron ako ay galing sa Diyos. It is by the grace of God. And more abundantly, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa inyo. Sabi niya, sa kanyang mga kapatid sa Corinthians. Now, sabi niya, grace versus worldly wisdom. He rejects fleshly wisdom kasi sinabi sa kanya na si Apostle Paul daw parang mayroong pagka-worldly wisdom kasi nga, ang ina-accuse sa kanya is meron siyang malis. Mayroon siyang ibang motibo. Kaya dinipensahan niya kayang sarili. Sabi niya, hindi ako ganon. He rejects fleshly wisdom, cunning, or manipulation. Hindi ako ganyan. Hindi totoo yan mga sinasabi niyo tungkol sa akin. Replying instead on God's grace to guide us. Sabi niya, lahat ng mga desisyon na meron ako is by the grace of God. Now, pangatlo, transparency. He insists his letters contain no hidden meanings. Kasi isa yun sa inaccuse sa kanya. Na kung yung kanyang mga sulat daw ay mayroong double meaning. Sabi niya, no. Kung ano yung sinulat ko sa inyo, yun. Now sabi diyan, for we are not writing any other things to you than what you read or understand. Black and white. Kung ano yung sinulat ko, yun yung ibig kong sabihin. Sincerely. Pag sinabi ko, mahal kita, mahal kita. Pag sinabi ko, hindi ako galit sa'yo, hindi na ako galit sa'yo. Minsan tayo, sinasabi lang natin, hindi tayo galit. Pero mayroon pa pala tayong galit. Sabi niya Apostle Paul, no. Kung ano yung sinabi ko, yun. Hindi tayo makarelate kasi hindi tayo nagsusulat, no? Ano na tayo ngayon, parang chat na, text na. Sabi niya, now I trust you will understand. Naniniwala ako, nagtitiwala ako na naiintindihan nyo even to the end, as also you have understood as in part that we are your boast, as you also, na pinagmamalaki ko kayo at pinagmamalaki nyo rin ako in the day of the Lord Jesus Christ. Na yung mga sinulat ko sa inyo ay ipinagmamalaki ko at hanggang sa dulo ipinagmamalaki ko na ito ay totoo. Yun yung unang yung defense ni Apostle Paul. Now, tingnan natin sa Book of James, sabi diyan, this wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual. Tingnan mo yan daw yung sabi ng earthly wisdom, for every envy and self-seeking exists, confusion and every evil thing are there. Now, but the wisdom that is from above, pag wisdom na magaling sa langit, sabi doon, it is pure, peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
So yun yung gustong ipaunawa ni Apostle Paul. Number 2, defending his change of plans. Kasi mababasa natin sa chapter 1, 15 to 22, yung kanyang plano na pabago-bago. So ginamit yun ng mga kritiko niya. Sabi doon, critics used Paul's delayed visit to claim he was vacillating. Ibig sabihin ng vacillating, yung pagdidesisyon na pabago-bago, parang yes or no. Indecisive sa Apostle Paul. Sinabi niya pupunta, hindi naman. Yan ibig sabihin ng vacillating. Yes and no at once. Paul counters by pointing to God's faithfulness. Sabi ni Apostle Paul, just as God is faithful, ako, yung mga sinabi ko is also reliable. The God that I serve, Jesus that appoints me, tumawag sa akin, is faithful. Kaya yung mga sulat ko sa inyo, yung mga sinasabi ko sa inyo, are reliable and faithful. Ano sabi niya? The yes in Christ, at he knows that all God's promises are yes. Amen. Lahat ng promises ng Lord ay yes in Jesus. Since his message about Christ is stable, his character as Christ's ambassador is also rooted in that stability. Now, ano ba yung kailangan natin makita? Kasi minsan nagkagawa natin yan. Minsan sinasabi natin yes, no, maybe. Minsan ipapangako pa natin sa araw, sa ating mga lola, lolo, nanay, yung ginagawa kung gusto natin gawin, yung mga plano natin gawin. Sabi dyan, yes or no lang. Sabi niya, hindi yes or no, yes lang. Because we are yes in Christ. May stability. Yung aking mga ginagawa, yung aking mga decision, the decisions that I made, are rooted in that stability. Sabi nga, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi magbabago yan. The promises of the Lord are yes. Are yes. Ano sabi niya? The Holy Spirit, He highlights that God has sealed Him with the Holy Spirit as guarantee of His authenticity. Tingnan natin. Binasa ko inano ko sa Tagalog para maunawaan natin. Kasi kanina, ang hirap unawain English. Siguro naman, maunawaan natin yan. Sabi diyan, dahil sa natitiyak ko ito, binala kong pumunta muna dyan upang 2 ulit kayong pagpalain. Sana maintindihan na natin. Binala kong dalawin muna kayo dyan bago pumunta sa Macedonia at dumaan muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ako ba'y nagdadalawang isip nang balakin ko ito? First plan. Second plan pala yun. Sabi niya, ako ba'y nagpaplano katulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Aray. Ganun daw tayo, magplano. Sinasabi natin, oo, dami ako sa birthday mo. Hindi naman. Dumating nga, wala naman dala. Tapos nag-take out pa. Aray. Wala na dala, nag-take out pa. Sira ang integrity mo pag ginawa mo yung kapatid. Magdala ka naman. Sabi diyan, hindi ako ganoon, sabi ni Apostle Paul. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay oo kung oo, hindi kung hindi. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo ang lahat na nangako ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Naintindihan na natin. Malinaw. Kailangan nyo palang Tagalogin. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Sabi niya, lahat ng ginawa namin ay dahil kay Kristo dahil siya yung naghirang sa amin. So lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay kay Kristo nang galing. Dahil siya yung naghirang sa atin.
Wala ka dito ngayon. Kung hindi na tayo hinirap. And we should be happy for that. Sa dami ng tao sa mundo, you are choosing. You are choosing to minister. You are choosing to serve His kingdom, His ministry. Pag ikaw pinili ng Diyos na mag-serve sa ministry, anong gagawin niya sa'yo? He will protect you. And He will mold you. He will develop you. Kung ano ka ngayon, hindi ka na, kung ano ka noon, hindi na ikaw ngayon, yun. Iba ka na ngayon. Pero kung wala pang bago, sa'yo ngayon, katulad ka pa rin noon. Mahirap yun. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak na pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay, natuto pa rin niya ang kanyang mga ipinangaral. So, sabi diyan, sinilihan niya tayo ng kanyang banal na espiritu. Sabi niya, sinilihan niya ako ng kanyang banal na espiritu. Pangatlo, and this is the last one. The motive. Ano ba yung motibo? Love, not glory. Kasi, sinabi sa kanya na mayroon siyang masamang motibo. Gusto niyang manipulahin, kontrolin. Hindi siya nagpapakita, pero susulatan niya. So, minsan ang sulat, ang hirap mo naman, di ba? Depende yan sa emosyon mo. Kung galit ka, yung sulat hindi naman galit, akala mo galit. Di ba? Naranasan niyo na yun? Bakit ko nilagalit sa akin to? Lalo na kung hindi malinaw, hindi ako galit, hindi mo nilagyan. Para sigurado ka, hindi ako galit Kasi minsan, nakadepende yung message ng sulat natin, kaya ang message doon sa nagbabasa. Pag nagbabasa, masama ang loob, minsan yung sulat mo, parang nakakasama rin ang loob. Diba? Kaya pag nagsulat daw tayo, kailangan klaruhin natin. Pag nag-message tayo, kailangan klaruhin natin. Kaya, mula ngayon mga kapatid, bago tayo mag-send ng message, lagyan muna natin ng there, peace and blessings for you. Pwede ba hindi mo na ako mag-church sa Sunday? Ganon. Kailangan meron na tayong there, Sunday, there, Sarah, para mas maunawaan tayo. Kasi minsan, hindi na unawaan yung mga message natin. Yeah, nagmamadali. Sabi niyan, all reveals that the real reason for his delay was pastoral love. Yung palang dahilan. Kaya pala hindi siya pumunta at dinelay niya at hindi talaga siya pumunta na because of his love. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Hindi wickedness, hindi pa bago-bago. Mahal ko kayo kaya hindi ako pumunta. Ano ba nangyari? To spare them. Sabi niya, I want to spare you. Kaya hindi ako pumunta. Ano bang dapat i-spare? Kasi, kung maalala nyo, yung pangalawang punta niya, sumaglit siya sa Corinthians. At hindi maganda yung naging emosyon ng mga, naranasan niyo ba yung may problema sa church? Hindi mo alam kung saan ka upo. Yeah. Tatabi ba ako kay Sandy? Tatabi ba ako kay... Ganun tayo eh. Doon ako sa likod para mayroong salang. Pag mayroong problema sa church, ang hirap. Now, nung pagdalaw ni Apostle Paul, sobra yung nangyari. Hindi ni-record, pero kung pag-aaralan mo, there are things that happen. Na naging dahilan, kaya sumulat siya ng tinatawag na letter of tears. Yung silver letter. Yung Corinthians, mayroong 4 na sulat. Pero naka-record lang is Corinthians 1, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Pero mayroong 4 na letter ng Corinthians. Yung pang-4 na sulat, yung tinawag na silver letter, yung tears, letter of tears. Kung titingnan natin, parang kinunik siya doon sa 2 Corinthians chapter 10.
until the end. Kaya kung babasahin mo ang 2 Corinthians from 1 to 9, iba yung tono. Pagdating ng 10, biglang galit. Sabi ng mga nag-aaral, mga theologian, yun daw yun. Part daw yun ng severe leader. Na nawawala. That was lost. So, ganun nangyari. Hindi maganda yung siguro may sagutan, may bantaan, may galit. Alam niyo yung binalak mong ayusin, pero umalis ka, hindi na ayos. Atin pa ba ako ng church? Pabalik pa ako. Pinapapunta ako ni pastor. Pumunta pa ako. Pinatawag ako ni Shigena. Lagot. Parang gano'n. Sabi na Apostle Paul, hindi ako pumunta kasi ayaw kong magalit. Baka maging extreme ako at maparusahan ko yung mga taong mahal ko. So mayroong tao na gusto niyang disiplinahin siguro. Na hindi niya kayang bigyan ng yung discipline on the spot. Kasi sabi niya, hindi ako pumunta dahil ayaw kong mangyari ng mga bagay na to. I want to spare you. We delay this visit to spare them from a painful confrontation or disciplinary actions while they were still in rebellion. Dahil maraming pasaway sa Corinth. Alam natin, di ba? Ang hirap pala maging pastor. Ang hirap maging pastor. Paano mo i-handle yung mga sigalot sa church? Ang hirap maging leader. Paano mo i-handle yung mga sigalot sa grupo? Gusto mong parusahan, pero baka umalis, hindi na mag-church. Pag hindi mo naman pinarusahan, sasabihin ng ibang mga tao o mga member ng church, di mo kaya parusahan, weak ka. Weak leader ka. Pag pinarusahan mo naman, sasabihin sa'yo, grabe ka naman. Wala kang grace. Wala kang pupuntahan. Ang hirap maging pastor. Yun yung pinagdaanan niya sa Paul. Kaya sabi niya, ang sakit. Gusto ko nga pumunta, pero hindi ako pumunta. Kasi ayaw ko pupuntahin. Ayaw. Ang hirap kaya. Alam mo, mahal mo. Pupuntahin mo. Tapos alam mo, masasaktan siya. Baka hindi ka pumapagpigil. Masampal, sabi niya, masampal ito. Masyado ka talaga, bro. Now, sabi niya, I was working for joy. Gusto ko sana pagpunta ko dyan, okay na. Kaya nga nagpadala siya ng sulat, pinaramdam niya yung kanyang nararamdaman. Pinadelay niya muna. Why? Bakit niya dinelay? Because he want to give time for the Corinthians to heal and to repent. Di ba minsan kailangan oras time lang ibigay mo, naging okay din. Minsan may mga reason bakit hindi gumagawa agad ng aksyon yung mga leader natin. Pero mayroon din namang mga sitwasyon na kailangan decisive ka. Action ka agad. Kasi pag dinelay mo, lalo na laki. Meron ng mga bagay na bigyan mo ng time para medyo gumaang-gaang yung environment, di ba? Sabi niya, he clarifies that he does not lord it over their faith but works alongside them for the joy. Now ito yung the severe leader. Sabi niya, instead of visiting in person and causing grief, he wrote a thoughtful letters to express the depth of his love and desire for their restoration. Sarap siguro kung makita natin itong letters na ito. But sabi nila is, this was lost daw to. Pero kung gusto niyo matingnan at gusto niyo makita yung letter na yan, you can read from verse chapter 13 at chapter 10 to the last chapter of makikita niyo
yung pagbago ng tone. Kaya sabi ng ibang theologians, ito daw yung nawawalang letter. Yung sinabing sinulat niya na sobrang nasasaktan siya. Finally, sabi niya, life is full of change, plans, and human misunderstanding. Tama? Mali. Totoo? Hindi. Ang buhay daw natin ay puno ng mga planong nababago. But the gospel is not. Paul reminds us that while we may be fickle, God is faithful. Maybe hindi tayo faithful, God is faithful. Our integrity as believers doesn't come from being perfect. Kasi baka isipin natin na para magkaroon tayo ng integrity, dapat perfect na perfect tayo. No one is perfect. Sabi nga, sa Chinese proverbs, you cannot find, in the Chinese or English, Tagalogin mo na lang. Hindi ka makakita ng buto sa itlog. Sa itlog, itlog. Masagay may itlog, may makita ka bang buto? Maliban na lang kung balot. Amen. Pero mayroong mga tao na pilit hinahanapan ng tinik at buto ang buhay mo. Alam mo yung pilit kang hanapan ng mali, wala namang problema. Ibig sabihin, balot. Pag nakita may buto ng manok, ng sisiyo, balot yun. May hanap na kasiraan sa buhay. Examine yourself. Examine ourselves this morning. Meron bang kasiraan sa ating mga buhay? Malamang meron. Sabi niyan, but from being rooted in the one whose promises are always yes and amen. Sabihin natin, amen. Amen. Now go this week as co-workers of joy. This is my challenge to you this morning. Standing firm in the grace that has already served you for eternity. Lumakad kayo ayon sa biyaya ng Diyos. Trust the yes when life feels like a no. Amen. Kahit na parang hirap unawain ang pangako ng Diyos. Trust that God's promises are yes and always yes. Lead with love. Prioritize the spiritual health of others over your need to be right or in control. Pastoral care. Live transparently. Rely on God's sincerity rather than worldly manipulations to navigate. Glory to God. Let us stand. I pray that sa una, hirap tayong unawain. Hindi natin naiintindihan yung binasa natin. I pray that after we studied these verses, this text, ay naunawaan natin how should we have integrity in ministry. Kung paano ba tayo mag-serve, kung paano tayo maglingkod na mayroong integridad, na mayroong dangal. Salamat Ama sa iyong mga salita. Salamat Lord sa pagpapaalala sa atin for reminding us, Lord God, that to lead this ministry, to lead your ministry is not easy. Hindi madali. There are decisions that are hard to choose. But we believe, Lord God, that by your grace and by your love, and because you are faithful, you will continue to guide us. You will continue to lead us in our decision making, Lord God. Na patuloy mo kaming gagabayan, Lord.
Lord, salamat sa buhay ng aking mga kapatid na to, Lord God, that are continue serving you, Lord God, na patuloy na nagpapagamit sa iyong ministry, sa iyong kingdom. Lord, I pray that you will bless them. Patuloy na silang biyayaan ng lakas, Lord God, ng good health, Lord God, ng financial blessings, Lord God. Lord, I pray also, Lord God, that your blessing will extend to their family, sa kanilang mga kapatid, magulang, mga anak, mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, extend your blessings to them, Lord God. Continue to protect them sa lahat ng anumang mga sakuna, anumang mga trahedya, anumang mga aksidente. Lord, patuloy niyong iparamdam sa amin that you love us, na mahal mo kami, Lord God. Salamat naman, and we give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Now, we will continue with our Holy Communion. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 29. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Nakakatakot, no? Maybe narinig nyo na that some ay sinasabi nila na dapat tingnan natin yung ating mga buhay as worthy bago tayo tumanggap ng Holy Communion. But hindi natin napapansin na ito ay nakapatukoy doon sa kung paano natin tinanggap yung Holy Communion. Hindi sa kung ano tayo, kung hindi kung paano natin siya tinanggap. All our health, all our deliverance is because of that lamb was roasted, that lamb was judged by the fire of God's judgment on your behalf, for your sake. And now all your sins have been judged. When you partake of the Lord's Supper, this is how you judge yourself. This is how you examine yourself. Look at Jesus. Look at the cross. Look at the finished work of Jesus on the cross. By His stripes, I am healed. Now, pwede natin kapatid. Now, you are partaking worthily, whatever your name may be. Maybe you say this small piece of wafer or crumbs. What can it do for me? Ano bang magagawa ng crumbs na to? Ng small bread na to? But the Bible says that the children's crumbs that fall from the master's table can drive the demon out of the girl. Now we have the substance. We have the substance. This is the children's bread. Maybe the doctor says there's no hope for this condition. It is incurable. But I'm telling you, the body of Jesus, the power of Jesus' body is greater than radiation, greater than all the medicine and all the drugs out there. Amen. His body was broken to put your body back together. Now, on the night that He was betrayed, Jesus ate His last supper with His disciples. And knowing that He would accomplish through His sacrifice, He instituted the Holy Communion. His loving instruction is that we are to remember Him as we partake of the Holy Communion.
Jesus wanted us, conscious of how His body was broken for our wholeness, and His blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim the Lord's death till He comes. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." It's partake. Unfortunately, the body of Christ, in some instances, look at communion with fear, afraid that there is sin in their life, that they may not even be aware of, and therefore they don't look forward to the Lord's Supper. It is the Eucharist, the time of thanksgiving. It's a time of celebration. Jesus said, it's not a time of sin consciousness. When we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Jesus' blood gives us right standing before God, and we can go boldly in God's presence. When we pray, we can be sure that God hears us. Jesus, when He took the cup on the night of the Last Supper, He said, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." It's partake. Amen. Now give praise and hallelujah to the Lord. Thank you, Lord God. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Now, tingnan mo yung kapatid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung gumaganda siya. Tingnan mo kung yung kanyang ganda are already renewed like eagles. Sabi nila, huwag natin kaligtaan yung Holy Communion. I always encourage, huwag natin kaligtaan ang Holy Communion. The disciples, ay ginagawa nila nito bahay-bahay. Almost daily. At wala kang marinig sa kanilang mensahe. Now, let us trust the Lord that by having this communion, lahat ng sakit na meron tayo ay papagalingin. Magtiwala mga kapatid, magtiwala tayo. Glory to God. Salamat. And let us continue our... Pwede tayong po. Are we blessed mga kapatid? Amen. Napakaganda po ng message, integrity of the Apostle Paul. The challenges na kanyang inakaharap in the Church of Corinth, hindi po yan pagod. Nakasulat na po yun na marami pong challenges ang kinakaharap ng bawat churches. Even us, meron din po tayong mga kinakaharap na challenges. But if we are gospel-centered, hindi po tayo maliligaw. Amen po ba? Now, lumako po tayo sa in the manner of giving. Ang ating pong verse is in 2 Corinthians 9 verse 7. Let's read. Bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayos sa sarili siya, walang makakahuli at hindi sa agitan. Dahil mahal ng Diyos ang magbigay ng may kagalakan. Each one of you must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Give from our heart.
hindi napipilitan. Ang sabi po ng Bible, you should give what you have decided in your heart to give. Hindi napipilitan. Again, ibig po sabihin nito, ito ay personal choice between ourselves and God. Hindi something na nagagawin natin dahil may nanonood. Hindi dahil may nakakakita. But this is a covenant between us and God. And God promises to bless us. God promises to fill our cups. Sinabi po ay marami pong mga tao ang natatakot na magbigay dahil we think that mawawalan tayo. Pagka tayo ay may ibinigay, magiging empty yung ating bulsa or malilesen yung ating finances. But ang promise po ng Panginoon in Luke chapter 6 verse 38, sinabi dito, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Ito po ay pangako ng Panginoon para sa atin. When you open your hand to give, dapat ready din po tayo with an open hand to receive God's blessings. Ito po ay pangako ng Panginoon. Sino po sa atin ang binigunan ng Panginoon? Wala naman po siguro, di ba? Dahil ang ating pong Panginoon ay just and He knows ang laman ng ating mga puso. So, these gifts na ating ibibigay, so this is an encouragement to each and every one of us na to give back to the Lord. Actually, tithes is bringing back to the Lord. It's not giving. It's returning. Ibinabalik po sa ating Panginoon ang nararapat para sa Kanya. And in that manner, we also give as an offering based on our hearts. Saan po ginagamit ang mga bagay-bagay na ito? The church moves forward because of your gifts, mga kapatid. Hindi po ito nalolost in somewhere else. Hindi po ito napupunta sa bulsa ng kung sino-sino. We pay for rent, we pay for bills, we pay for maintenance, and we pay for a lot of things, especially sa mga taong ipinapadala for Bible study. And especially mga kapatid, it helps missionaries. We are lucky mga kapatid na dito po sa Taiwan, very agile ang ating mga speakers. Napakadali lang po ng pag-travel. Kung naalala niyo pa po si Brother Aljo, yung ating butihing kapatid na nag-PhD dito from 5 years ago, kinukwento niya sa akin like sometime last year na yung challenge of sharing the good news, of sharing the gospel mula dun sa kanyang kinaroroonan sa Surigao and then moving to Iligan. Sinasabi niya sa akin talagang nagmumotor siya through the mountains, dirt road, walang truck. That is one reason or one portion na nakakarating yung message ng Word of God through your giving. So, this is an encouragement to each and every one of us to partake, to share in God's effort, in this giving effort. So, money spent on our clothes, money spent on food, money spent on any other things ay madaling makalimutan. Naalala niyo pa po ba yung binili niyo muling damit na hindi niyo naman ginagamit? Na nakatambak lang sa closet? How much more if we convert those dun sa pinangbiling yun for the kingdom of God. Malayo po ang mararating ng ating pagbibigay mga kapatid because it changes lives. It will reach people, especially sa mga hindi pa po nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. So, let's hold our envelopes and
our tithes and offerings, and let's pray for it. Heavenly Father, we acknowledge that everything comes from you. We pray that each one of us will focus on supporting the effort of giving. We are thankful for the chance of being able to bring back to you what belongs to you. Use these finances, Panginoon, to help the people who are in need of your words. May your kingdom expand through the willing hearts na nagbibigay mo. Thank you for trusting us with our jobs, Panginoon, and continue to bless our employers and our companies. Nawa po, Panginoon, ay makarating ito sa mga dapat na pagdatingan ng finances na ito. All glory and honors is yours, Almighty Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen.